tayo, Magic? Live na tayo. Okay, siguro po ay tayo po ay magsisimula na po. Ang oras natin ay alas 6, impunto. Nangapong ito, salamat sa Panginoon sa Kanya pong biyaya sa atin, sa Kanya pong mga pagpapala, at tayo po ay isa sa ating dapat ipagpasalamat ay tayo po ay malakas pa. Amen. Hindi tayo naghihingalo. Amen. Tayo po sa hapon ito ay muling mag-umpisa. Salamat po sa mga members na naririto para po maglingkod sa Diyos. Ano po, tunay po na ang ganitong gawain ay siya pong tunay na paglilingkod. Ano po, na tayo po ay makisama sa gawaing pananalangin. So tayo po ay mag-awitan, awitin po natin, laging sa akin si Jesus. Awitin natin. Di mula sa mundo. Ready, sing. Di mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsak ang mga pagsubok, puso ko'y mapayapang lubos. Si Jesus ay lagi nasa akin sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ko iwan at nangako siya. Ako'y sa iyo kailan pa man. O banal na diwa, dulot mo'y katiyakan, kay Kristo'y may kaligtasan. Amen! Buhay ko'y lalago sa iyong kalinga at magbubunga ng sagana. Si Jesus ay lagi nasa akin sa lahat ng oras ay susundin. Di na ko iwan at nangako siya. Ako'y sa iyo kailan pa man. Ano last verse? Ang pag-ibig ng Diyos ang laging tatanglaw sa akin sa araw-araw. Kung ingatan hanggang sa masakit ang kanyang tahanan sa langit. Si Jesus ay lagi nasa akin sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ko iiwan at nangako siya. Ako'y sa iyo kailan pa man. Salamat sa Panginoon. Ang Panginoon ay lagi pong sumasa atin. Ano po? Salamat. At bawal po tayo ng isang awitin.
sobrang lamok din eh. Ako inuubos na ang lamok. Opo, kaya ako hindi makakita ng ayos. Talagang lusot sa pantalon ko, ano? Sige, umawit na po tayo. When the roll is called up yonder. Tunay po, nasa ating pong paglilingkod, kapag ka po natapos ng lahat, ay tayo po ay ang gantimpala ng Diyos ay ating pong kakamtan kapag tayo po ay naglingkod sa ating Panginoon. Awitin po natin, when the roll is called up yonder. Pag trumpeta pag trumpeta ay ilipan at sumapit ang wakas, tayo'y dadalhin sa dakong marilan. Nawag na ang ngalan ng lahat na naligtas, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Na kay Jesus na naunang nangamatay, bubuhayin ang Panginoong banal. At kapag nagkatipon na tayo sa kalangitan, kay saya atin na magkakawalay. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Ang last na tayo'y laging maglingkod sa Diyos magpaanggang wakas, ipahayag ang pag-ibig niyang wagas. Ang ating paglilingkod kapag natapos ng lahat, gantimpala ay kaniyang igagawan. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Salamat sa Panginoon. Tuloy po kayo, no? Salamat po dahil alam nyo, ang buhay natin sa lupang ito ay magwawakas, no? Pero salamat kapag po tayo naglingkod sa Diyos ay ito'y matatapos at ang ating paglilingkod ay may gantimpala sa ating Panginoon. Ano po? Tayo muna po ay inaniyahan po kayong tumayo. Tayo po'y mananalangin sa hapong ito sa ating pagsisimula ng ating po gawain. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Ama sa langit, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ikaw po aming Diyos, ang aming pong kinikilala. Kung kaya nga po kami ay narito ngayong hapon, ngayong gabi, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay kilalanin. O Panginoon, salamat po sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat din po sa pagpapagaling na yung iba po namin mga kasamahan ay muli po namin kasama sa hapon ito. Salamat o Diyos sapagkat nasa maayos kaming kalagayan. At kahit Panginoon dumating sa amin ang kamatayan, still nasa maganda kaming kalagayan. Sapagkat ang bawat sumasampalataya sa iyo ay hindi na po mamamatay, kundi siya po'y napalipat na po sa buhay, Panginoon. At yun po yung aming pinangahawakan kung bakit kami po ay masayang naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ama, ngayong hapong ito, muli at muli kami humihingi ng tawad. Tunay po na lahat ng nagagawa naming mabuti ay hindi mula sa amin. Ito po'y mula sa iyo. But we acknowledge our transgression, our sin, our shortcomings. Every sin that we have committed, Lord God, patawarin mo po kami. Wala kaming ibang pwedeng sabihin lagi na totoo sa aming buhay. Panginoon, patawad po. Napakarami naming pagkukulang. Amang banal,
kami po'y pakalinisin mo ng iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw po ang maging aming kanlungan. Ikaw po ang maglinis sa amin. Tulad po ng sinabi ni David, pagalingin mo ang mga butong na bali sa amin at pagalakin mo kami muli ng iyong mga salita. O Panginoon, ang kasalanan ko, nawa ay huwag po maghari sa aming buhay. Kundi Panginoon, ang iyong presensya ang lagi pong sumaamin upang sa ganon maging aware kami sa bawat kasalanan, bawat mali na aming ginagawa sa iyong harapan. Amang banal, ayusin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kami. Ganun din po, O Diyos, dalangin po namin sa iyo yung mga mayroong pa rin karamdaman hanggang ngayon. At sino man po sa amin ang mayroong pong problema, ikaw din po, Panginoon, ang mag-ayos. At ganun din po, Ama, kung sino man po ang kapatiran po namin patungo pa lamang dito, iingatan mo sila, Panginoon. Maging ang mga kasama po namin sa oras na ito, sa gawain ito through online, Panginoon. Naway makarating sa kanila ang iyong biyaya, ang iyong mga pagpapala, at makita po nila, Panginoon, na talagang ang iyong salita ay makapangyarihan, na kaya po magbago ng aming mga buhay. Hindi man kami narito, pero napakinig namin ang iyong mga katutunganan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Amang banal, sa iyo po namin itinatag ang lahat ng mga bagay. Naalala ko rin po kanina yung isinugod po namin sa ospital. Ang tatay po ng Sister Jenny Lynn, Panginoon, ay pagalingin mo. Ikaw po, Panginoon, ang may hawak ng buhay. Ikaw na po ang bahala. Mangyari po ang iyong kalooban. Abang banal, samahan niyo nga po kami. Purihin ka ang lahat ng aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo magsiyo po. Salamat sa Diyos. So, pasensya na po sa mga hindi ko po nasundo. Ano? At ako po ay may inihatid, kaya hindi nakasundo. May inihatid. At sa kabila po ng konting karamdaman, actually talagang ako po ay kanina masakit din ang ulo. Kasi kahapon ako po ay naambunan. Ano? Umuulan, malakas ang ambon, ay walang magagawa. Dahil po talagang maambon na hapon. No? So tayo po'y magpatuloy, awitin natin in the service of the King. Ayan, awitin natin. Tunay po na ang maglingkod sa Diyos ay may kagalakan. At mamaya, yan po yung isa natin sa pag-aaralan. Ano po? Talagang there is joy in serving Jesus. Maestro, music. May kagalangan akong naglilingkod. Okay, ready now? Sing. May kagalangan akong naglilingkod kay Jesus na manunubos. Puso ko'y payapat, laging may lubod sa aking paglilingkod, sa aking paglilingkod, ang lahat ihandog. May tuwa't biyayang dulot ang sari maglingkod. Kahit may pagsubok na dumaratan, iwasay ang kalooban. Dahil ang aking pinaglilingkuran ay ang Haring marangal. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihandog. Biyayang dulot ang sari maglingkod. Verse mo. Kahit lakas ngayon ihandog, kay Jesus na mananako. Nais kong siya'y tulutan ang lugod sa aking paglilingkod.
dulot ang sari maglingkod. Ang last verse, si Jesus ang lagi kong kaalakbay, siya'y matibay kong kanlunan, ang pangako niya sa akin tatanglaw, bawat oras at araw, sa aking paglilingkod, ang lahat ihandog. Tuwad biyayang dulot ang sahari maglingkod. Amen. Ang tema po natin ngayong buwan ay ang paglilingkod sa Diyos. Ano po? Or what we call ministry. Salamat sa Panginoon at tayo dumako sa ating pong kaunting news and announcement. Ano po? So, yun nga po, ang ating urgent prayer po ay, of course, wala po nga halaga sa buhay. Ano po? Pero, yun nga, ang buhay po natin talagang hindi natin hawak. Kanina nga po ay sinugod natin sa hospital po yung tatay po ni Sister Jenny Lynn. At nung binuhat po namin, pagbaba po sa jeep kanina, ay talaga pong nahihirapan pong huminga. Kaya sa totoo lang po, kung gusto nyo pasalamatan po yung nakakahinga kayo ng maayos, tanongin niyo po yung hindi makahinga. Kung gaano kasarap ang hindi makahinga. Amen? So ipanalangin po natin. Ano po, kung yung iba nga po yung ating ipinapanalangin, di lalo na po yung ating pong mga kapatiran po na malapit sa kanila po ang may karamdaman. No? So, salamat din po sa Panginoon at yung iba po nating mga nag-quarantine ay nakabalik na. Salamat sa mga COVID survivor. Ano? Parang ang tindi ng pinaglabanan. Ano? Ay mas nahirapan pa sa walang ayuda kaysa sa sa sakit na COVID. Ano? Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat walang sino man sa atin ang nakaranas po ng severe or what we call yung kailangan mo i-ICU. No? So, another thing, salamat din po sa Panginoon. Nakahapon po ay tayo po ay nagkaroon po ng paglilingkod sa Diyos. Actually po, hindi naman po yun basta birthday celebration. Yun yung paglilingkod sa Panginoon. At kung hindi lang din sa Panginoon, tayo maghahanda lang ng walang kwenta-kwenta, huwag na lang maghanda, amen? Pero ang sentro po nun, mga kapatid, ay dinedicate po natin si James bilang siya po ay anak ng mananampalataya at nais po natin siya ay maglingkod din sa Panginoon. No? So, salamat po sa mga tumulong. Alam ko po na very fulfilling, alam kong pagod kayo, pero anything that we have done for God, it is for the Lord. It is not for your pastor. Amen? Dahil kahit kayo po ang may birthday yan, ako'y usapin po ninyong kumain, kagalakan po sa akin. Amen? Na kayo'y paglingkuran. Ano? So, yun lang, kumain lang ang invitation. Okay. So, tayo bukas sa paglilingkod. Ano? Kaya, salamat sa Panginoon, sa tagumpay, at marami po ang nakarating sa ating pong munting celebration. And we are expecting talaga po, nakakaunti ang makakarating sapagkat ang ating panahon ay talaga namang mahigpit pa rin. Hindi pa naman po talaga tayo malaya. Magaling pa po yung lalaking nakalaya na sa kuko ng kanyang asawa. Pero tayo po ay hanggang ngayon ay parang may busal pa ng uso. Amen? At hindi pa rin natin magawa yung talagang gusto natin gawin. So, salamat sa Panginoon, sa biyayang yon na talagang ako po ay pumurit, nagpapasalamat. Dahil before yung araw na mag-prepare ng birthday ni Baby James, kahit po pambili ng bigas, wala kami. Amen? But God is good. God will provide. Amen? Talagang nakakatuwa. Nakakatuwa po ang Panginoon. Salamat po dun sa mga ginamit ng Diyos para po ma-celebrate po ang baby dedication. Ano po? So, dumako po tayo sa ilan pa pong mga balitaan po natin. So, we are already in the month of September at marami na naman po ang excited because of Christmas.
excited, masaya dahil magpapasko na. Pero dahil dun sa dahilan ng Pasko, walang pakialam. So we are so happy na kung yung iba po ay nagse-celebrate ng bear, kasi pag bear na, nagbabago yung season. Nakakakita na po ba kayo na kahit pandemic, meron po mga Christmas lights sa bahay. And they are making their life happy. Tama ga po? Kasi nga naman, pag nakita mo yung Pasko, parang nag-iiba kahit maraming problema, kahit maraming nararanasang mga hindi kanais-nais, kapag nakita mo yung Christmas light na umiilaw, parang nabibigay ito ng ligaya. Pero alam niyo po, tayong mananampalataya, higit sa lahat, yung liwanag ng salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na ligaya. Amen po? At kahit wala po kayong Christmas light, pwede po kayong lumiwanag. Kundi yung buhay natin ay magliwanag sa salita ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon, lumalamig na rin po ang panahon. Medyo nagpapalit na yung ating season na napakainit, tapos biglang lalamig. So yan ay utay-utay na po na talagang pag sa ganitong panahon, ay kahit po maghapon, hindi na po o mainit, huwag ka lang magpainit. Di ba? Iba na yung hindi kagaya pagka talagang summer, na talagang may bubong na nakakumot ka pa, ay ang init. Na talagang mainit, nakakumot ka pa eh. Okay. So salamat sa Panginoon at nakaabot pa po tayo ng September. I believe kahapon lang po, or kanina tanghali, meron pong inilibing. Amen? But we praise the Lord, buhay pa po tayo, and we have time to worship Him, to serve Him. Amen? So, hindi na po ako ito magpapakatagal, at matagal na nga po. Yun, medyo talagang gahol yung oras ko kanina, pero pagka ganun po ang panawagan po na naghihingalo, ay talagang ang hirap po magpahindi. At tumawag nga po sa atin yung mag-i-special number. Sa oras na ito ngayon, ang ating mag-i-special number, yung tatay niya po mismo ay naghihingalo. Opo. So, buti na lang sis, at kung ibinaba namin, hindi na pabili ng sigarilyo. Okay, so, syempre kahit ganun po yun si tatay, mahal na mahal yun ng kanyang anak. Kahit sino naman siguro sa atin. Pero syempre, magulang natin yun, nag-aruga, Pero sa kabila narito sila para sambahin ng Panginoon. At dahil bawal din naman doon ng maraming bantay, talagang hindi yung dahilan para hindi sila makasimba. Manapay, ito yung dahilan para mas lalo silang magbigay kapurihan sa Panginoon. Lagi ko pong naulit sa inyo bago ko sila tawagin, mas natutuwa ang Diyos na tayo naglilingkod, hindi sa panahong madali ang buhay. Ang Diyos ay mas lalong natutuwa. Nakita ng Diyos na mayroon kang mga pinagdadaanan, mayroon kang mga problema, and still, you're standing sa harapan ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kaya kung tayo may nagka-problema at hindi na tayo nakapaglingkod, humingi tayo ng tawad sa Diyos. We are not worthy of God. Amen? Tawagin natin ang ating pong special number tonight. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay maghahandog ng pangimbilang. Nawa po ay mabless tayo sa awiting ito. Sabi nga po sa John 15:16. You did not choose me, but I chose you. Amen. And appointed you. Sana po mabless po kayo sa awiting ito.
Amen. Salamat sa Diyos. At tunay po na tunay po na yung inawit na yun ay kumukurot sa ating mga puso. Kung kayo po ay nabibigatan o parang iniisip nyo na parang nahihirapan kayo sa paglilingkod, isipin po natin na hindi naman natin pinili ang Diyos. Pero tayo pinili ng Diyos. Yun ang mensahe ng awitin. Na sino ba tayo para piliin ng Diyos? Hindi naman tayo yung mga ginto. Sa totoo lang, tayo yung mga libag. Mas magaling pa nga po yung libag, hindi makasalanan. Pero tayo po yung mga alabok na makasalanan. But God has chosen us para po maglingkod sa Kanya. At sana po patuloy po nating manamnam yung katotohanan iyon sa aming mga kasama po sa online. Kahit po kayo ay nasa online, you can still serve the Lord. Amen? At makabahagi po kayo sa gawaing paglilingkod po, yung tunay na paglilingkod. Kasi not everyone, not every church is really serving the Lord. Ama po? Marami po ngayon ang puro sayaw na lang at puro kantahan, but they're not serving the Lord. So sa hapon po nito, salamat nga po sa mga umawit. At magsitayo po tayo to study the Word of God in Matthew chapter 2. In Matthew chapter 2, mamaya natin after ng preaching, i-recognize ang ating mga online visitors. Matthew chapter 2, verses 1 hanggang verse 10. Ayan. Nariyan na po ba kayo? Ayun, yung iba nasa TV na, kaya naroon na, no? So sabay-sabay po tayong magbabasa ng salita ng Diyos, beginning in verse 1, begin. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsilating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabing, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay naglumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang pagiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At tinayaan niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasangkong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin kung ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarin sa hari, ay nagsiyako ng kanyang lakad at narito, ang bituin kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng pinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Ang pag-uusapan po natin mga minamahal is may pinamagatang the excitement in serving God. Yung pagiging excited kapag Diyos na ang ating pong paglilingkuran. Amen? So, kinuha ko po yung kwento. I believe itong mga taong ito na gustong pumunta sa Panginoong Jesus, makita siya at siya'y mapaglingkuran at sambahin, ay sila excited.
Amen? Tayo muna po ay manalangin. Amang banal, pasuyo po, wala po kaming magagawa kung hindi ka namin kasama. Kami po ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan. Walang sino man sa amin ang karapat-dapat. Pagdapatin mo kami. Sa ngalan po ng iyong bugtong na anak, huwag po ang sarili namin ang mabuhay, kundi ikaw ang mabuhay sa aming Panginoon. Bigyan niyo pong buhay ang iyong pong lingkod sa pangangaral. At ang mga salita mo ay aming pong mapagsaluhan ng may kagalakan sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. Sa lahat po ng kasama po namin sa online, blessed evening to everyone. I hope na kayo po nasa maayos na kalagayan. Kung hindi man, still ang Panginoon ay nariyan para tayo i-comfort, para tayo po itulungan. Ano po? So mga minamahal, nakakatuwa pong isipin na sa Bible po ay may mga tao po pag pinag-usapan ang Panginoong Diyos ay interesado. Amen? At nakita ko po mga minamahal na kung tayo po ay hindi magiging excited sa paglilingkod, pwede kaya nating asahan ang mga unbeliever? Yun. Sumagot na ang kulog. Hindi daw. Tama ka po? Mga minamahal, kapag pinag-usapan ng gawain paglilingkod, aminin man po natin sa hindi. Nakakaranas po tayo ng susunod ba o hindi. Bakit? Kasi mabigat. Amen? May mga pagkakataon, mga minamahal, sa ating buhay na ang paglilingkod ay parang nagiging walang kabuluhan sa atin. Ama po, yung sumimba, tatanungin pa ang sarili, ako ba'y isimba o hindi? Para bagang ang gawain ng Panginoon ay walang galing-galing. Para bagang ang gawain ng Panginoon ay hindi tuong mahalaga sa ating mga buhay. Kung kaya nga po ngayong gabi ay pag-uusapan natin, bakit ako magiging excited sa paglilingkod sa Diyos? So, alam naman po natin ang ibig sabihin ng excited. Ano po? Nakakita na po ba kayo ng excited sa isang bagay na palamya-lamya? Walang ganun. Kapag ka po sinabing excited, talaga namang ikaw ay yung kang buhay na buhay ka, tama po, excited ka wala akong nakita sa sobrang excited yung antukin. O parang sa madaling salita po yung tikuhin. Ewa ba? So mga minamahal, salamat. Napakarami pong account sa Bible. There are so many stories in the Bible na ang mga tao po ng Diyos, they were so excited to worship God. They are so excited to do the ministry of God. Pero the best na nakita ko po sa paglilingkod na excited, yung talagang excited, I believe, ay ito po tatlong hari na sinasabi ng Katoliko. Pero ngayon po ay may mga ilang bagay po akong sasabihin na tumutuligsa po sa paniniwala po na ating inagis na nung tayo po yung mga Romanong Katoliko pa. Amen? Dahil unang-una po, itong ating binasang account, ito pong tatlong pantas. The three wise men are not kings. Okay? Nag-aral po ako, nag-research po ako. Nung 3rd century, ay ang mga pantas na lalaki, sila po yung tinatawag na magi, or they are called the astrologers. Sila po yung mga nag-aaral patungkol sa mga bituin. Ano ho? So, siguro dahil sila po ang may mga alam tungkol sa bituin, sila po yung ginamit ng Diyos para po ipakita po na yung bituin na silanganan na yun, yung Mesiyas, yung tagapagligtas. Ikinuwento po sa Bible na may mga tao pong nag-aaral tungkol sa mga bituin at ginamit po itong mga tao ito na mga, ako'y naniniwala, mananampalataya ng Diyos. Amen? Sila po ay mga nakakilala sa Diyos. Kasi kung hindi sila nakakakilala, hindi nila hanapin ang Diyos. Sabi ng Bible, sa Psalms 14 verse 1, ang mga nagsabi, walang Diyos. Mahirap namang hanapin yung wala. Diba? So, gusto kong ipakita po sa gabing ito, na ito pong magi, they were so excited
para po gawin yung pong pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Alam nyo, ito po, minsan ang problema po sa atin, narito po tayo, pero hindi natin nakikita ang Panginoon. Tama ka po? Hindi natin nakikita ang Panginoon. Minsan na nakikita natin si Pastor lang. Di ba? Ang nakikita natin si kapatid lang. Pero yung presensya ng Diyos sa buhay natin, hindi na natin makita. Kasi mali ang ating puso. Mali ang ating pananaw. Mali ang ating nararamdaman. Sa totoo lang po, bawal po talagang umarap sa Diyos ang tikuin. Oo. Sabi nga ng Panginoon, umarap ka kaya kay Mayor ng Gaya, malulugod kaya sa sayo. Di ba hindi? Haharap ka kay Duterte na parang ang tikuin gayaan. Oy, Duterte, ano Basta Gaya. Hindi ba tutuwa sa'yo? Baka palayasin siya. Dapat makita sa'yo, excited na makita mo siya. Amen? Dahil maraming nagnanasan sa'yo malapitan at makita. Presidente lang yun. No? Lalo na kung barangay tanod. So mga minamahal, gusto ko muna po, tignan po natin yung ilan sa mga bagay na nakita ko po, dito po sa tatlong hari ito, bakit sila po yung ginamit ko? Na kunin na halimbawa na excited sa paglilingkod. Ako po'y naniniwala, talagang sila po excited. Alam niyo kung bakit? Hindi pa nila nakikita po ang sanggol na si Jesus. Masaya na sila. Nakita pa lang nila yung bituin, sila po ay nagalak na po ng di kawasang galak. Alam nyo, bituin pa lang yun. Nang ibig sabihin mga minamahal, yung assurance na naroon ng Panginoon, sila po ay natuwa. Di ba, paniniwala natin dito sa picture, tatlo lang eh. Pero alam niyo po, hindi po pala sila tatlo lang. Nag-research po ako about Magi. Kaya po naging tatlo lang yung kaisipan. Actually, wala kayong mababasa po dyan na tatlo. Tama po? Ang mga pantas na lalaki. Sa pag-aaral ko po, mayroong hinukay na malalim. According doon sa bilang po ng tribu po ng mga Israel, ay katumbas o katulad po ng mga Levites, yung lahi po na pinanggalingan po nitong mga pantas na lalaki. Sabi po nung research ko mga kapatid, sila po yung 12. Could you imagine that? At saka po, ang liwanag naman po sa Bible, na hindi po pagkasilang, naroon na agad, hindi nakita ng mga yun ang ni Maria. Naintindihan niyo po ako? Ang sabi ng Bible, sila po ay dumating doon nang sila ay nasa bahay na. I believe naman, hindi naman sila isang linggo doon sa sabsaban. Tama, doon lang inabot kasi wala pong uuwi din yun sa kanilang bahay. So kung pag-aaralan niyo po yung kwento, kahit mahirap po si Maria at si Jose, kahit po siguro trapal o munting bahay, meron po silang bahay. So nakauwi na po sila bago po dumating itong mga pantas na lalaki. So the word Magi is a plural form. The singular form of a wise man ay magus. So pag sinabing Magi, marami. Wala pong sinabing tatlo. Kaya po tinitingnan, sinisilip po nung Bible commentary na 12 yung pantas na naghahanap kay Jesus Christ. Amen? Ako nga po tuwan-tawa nung nalaman ko yun na tinignan ko, wala ba talaga nakasulat dito yung tatlo? Wala nga eh. Wala. Yung pala, kinuha po yung bilang na tatlo dun sa, nung 8th century po, yung mga wise men, sila ang ginagawang hari nung dumating na po yung 8th century. Eh, kailan po ba isinilang si Jesus Christ? Eh, di from the 1st century. Naintindihan niyo po? Di ba yun ang beginning ng pagbilang ng century? Di ba? So, mga minamahal, pag sinabing century, 100 taon. Okay? So, kung ang Roman Catholic ay itinatag ng 325, so consider siya as 3rd century. Okay? So mga minamahal, gusto ko makita po natin, masigit po natin. Bakit kaya sila ay excited makita ang Panginoon? Actually po, every time na tayo maglilingkod, hindi lang po pag nasan pa tayo o nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin ang Panginoon. Kundi kapag ginawa natin ang kanyang kalooban, doon natin nakikita ang Panginoon.
Are you with me? Nakikita natin ang Panginoon. Ano mang bagay na ginagawa mo basta sa para sa Panginoon, nakikita mo ang Panginoon. Blessed are they with a clean heart, for they will see God. Mapapalad at may malinis na puso. Kailan po ba tayo nagkakaroon ng malinis na puso? Ang ginagawa mo hindi para sa iyong sarili lamang. Are you with me? Kaya nga tayo minsan tikuin, tampuhin, tayo po siraan loob. Gumawa ka na, pagsasalita ka pa ng gayon, hindi ikaw na may mag-ano, sasabihin mo, oo, naglingkod na nga ako, gumawa na nga ako, sasabihin ko pang gayon. Bakit? Kasi ginawa mo yun, hindi para sa Diyos. Para sa sarili mo, para masabing magaling ka at mahusay ka. Oo. Sa mga kapatid, salamat sa Diyos, nagbigay po ng halimbawa ng mga taong pwede nating tularan na pagdating sa gawain ng Panginoon, dapat excited po tayo. Next slide. What? Ang mas maingay pa sa pastor itong aking anak na ito. What are the things in your life makes you excited? Pag-usapan natin muna, yung wala pa tayo sa Panginoon. Ano yung mga bagay na nagpapa-excite sa atin? Sa mga nagtatrabaho, kapag ka po magkikinsenas na. Tama po. Tama po. Di ba yung excited tayo? Kapitan. Sa mga estudyante, kapag ka maglalabasan na sa classroom. Amen? Amen? At kapag ka hindi nagbakasyon, excited na mga bata, pasok ka na ulit. Pero after ng isang buwan, gusto na uli niya magbakasyon. Excited na rin sa bakasyon. Di ba? Nakaka-amen dito yung ating estudyante. Well, tayo mga estudyante, kayo din tayo. Bakit? Sarado pa ang gate, naroon na tayo sa gate. Gusto natin lumabas. Galit na galit tayo dun sa bantay ng gate, Tate Roger. Walang iya ka, ayaw mo kami palabasin. Hindi pa nga oras. Amen? Alam ni Tate Roger, kasi yan ay pantay, pinto ng school. Yung iba naman, sa sobrang excited, nag-over the bakot na. Ano pa? Yung sa mga nakaranas ng pag-ibig, amen? Yung kayo ikakasal, yan ay nakaka-excite. Amen? Kaya sa sobrang excite, haggard na haggard. Hindi magkatulog. Oh, naranasan ko, biyaya naman ng Panginoon. Kahit walang pera, napakasal din naman. Ano, nakaka-excite yan. O ano pa yung excitement? Yung ikaw ay magkakaroon ng vacation sa ibang bansa. Oh, nabalitaan ko si Sister Micah ay nakapagbakasyon sa Baguio City. I believe sa tagal ng lockdown, nag-e-amen yan ngayon. Ano? Ay kaya pala ang post niya, abay nagkakamoy bakasyon, Trinidad. Bakit? Kasi po, makakapunta ka uli sa ibang lugar. Amen? Actually, nung ako po ay pupunta kami ng Negros, excited po ako nun. Ano kaya ang lugar ng Negros? Doon kaya ay walang masasamang tao? Mga pangit na tao? Pagdating ko doon, masama ang salita, hindi ko maintindihan. Mga Bisaya So excited po ako makapunta sa ibang lugar. O isipin mo, bukas pupunta ka ng Japan. Tapos aakitin mo ang Mount Fuji, ang pinakamataas na apple sa buong mundo. Di ba? Mount Fuji. Fuji apple. Di ba nakaka-excite yun? O ano pa yung mga bagay na nakaka-excite? Yung meron nga ka-eyeball na hindi mo pa nakikita. Di ba? Tapos magkikita kayo. Isa panahon naman natin ngayon, maliban na lang na sinungaling po yung eyeball mo. Di ba? Sasabihin niyo ng mukha niya, yung pala'y hindi, gumamit pala ng picture na gwapo o maganda. At nung nagkita po kayo, ay nakataklog ng mukha. Diba? May face mask na, may reba na, nakasuot pa ng ano tawag doon? Yung shield po pag nagwe-welding, nakipag-eyeball, naka-headgear ng pang-welding. At anong sabi? May COVID ngayon, bawal tanggalin. Yun. Pero ang totoo, baka ma-disappoint pag nakita ang mukha. Diba? Nakaka-excite po yan. Ano pa? Yung alam mo, nagkaroon ka ng maraming pera. Nang marami. Nakaka-excite yan. Ano kayong gagawin ko sa pera ito? Alam ko na, gigibay ko yung maliit na bangan at gagawa ko ng mas malaki. At sasabihin ko sa kaluluwa ko, ay tiba-tiba ka na.
ay meron ka ng mga ari-ari ang nakakamali, ay magpakatuwa ka na, magpahingalay ka na, wala ka ng problema. Di ba? So, pagka po may pera ang tao, nakaka-excite. Pero pagka darating na po yung due date o yung maniningil, yun yung hindi nakaka-excite. Amen? At gusto ko ipakita sa inyo mga minamahal, huwag naman sana pagdating sa Panginoon, parang ang dumating sa ating maniningil ng tubig at kuryente. Amen? Para pag ayaw natin, para tumatakbo po tayo. Sana katulad po tayo dun sa nakita ko po sa Facebook na kung saan ay para kung nagbubukas po ng mapapanalunan po sa wawawin o kaya ng pera o bayong, di ba? Kung 100,000 o 1 million yung makukuha mo o bokya, may tunog pang gayon. Ang nakuha mo ay... Tapos, alam niyo yung pinipinta sa Batanggenyo, sa mga nakikinig, sinisilip mo yung kung ano yung kasunod na di ba? Pinipinta mo, hindi agad pagbukas. Hindi ko man tinutulong kayo magsugal Kumbaga sa magsusugal, pinipinta mo kung alas baga o ano baga yung ang tawag pinipinta. Di ba? Magsusugal dyan, shout out po. So, pinipinta, alam mo kung yung bill ng kuryente. Sinimula po doon sa dulo. Utay-utay. 45,000 ang kuryente. Ay tunay naman. Wala namang aircon, wala namang refrigerator, 45,000. Ay ginawang memes baga sa Facebook. At yun ay million views na. Dahil nakakatuwa, sila lang po yung may bill ng kuryente na tuwang-tuwa na ganun kalaki. So, bagaman yun ay kalokohan lang. Pero, alam niyo po, ito po ang katotohanan. Marami po sa atin, kapag pinag-usapan ng paglilingkod, hindi doong excited. Bakit? Malimit nga tayo wala sa gawain. Tama po? Marami nga sa atin napipilitan lang paglingkuran ng Panginoong Jesus na nagligtas sa atin. Dama na nga lang, tatamaan na naman sa preaching ni Pastor, ay ako'y aatin. Amen? Marami sa atin, sa katotohanan po, kulang po ng motivation para tayo po ay excited para sambahin ang Panginoon. Number 1 na po tayo. The first reason, serving God is the most enjoyable thing in life. Yung magkaroon ka ng ginto at kayamanan. Sabi kasi ng Bible, itong wise men ay nagbigay ng mga kayamanan. Sa aking nga pong research, ito pong si Mary at si Joseph, nagkaroon sila ng malaking blessing because of that. Nagkaroon sila ng pera. Hindi na lang sinabi kung anong ginawa nila. Kung bumili baga sila ng Ferrari o ano. Hindi na lang sinabi ng Bible. Pero ang sabi ko, nagbigay sila ng mga kayamanan, tama po. Nagbigay sila ng ginto. Nagbigay sila ng frankincense, ng myrrh. At sabi po dito, binuksan sa kanila yung kayamanan. Amen? Mga kapatid, tanong niyo po kayo, di po ba kapag ka po marami tayong kayamanan, ako'y nakapanaginip po, ang pera ko daw po ay yung lilibuhin ganito kakapal. Ako'y tuwang-tuwa. Nung pagpagising ko, ako'y malungkot na ulit. Panaginip lang pala ako. Ay salamat naman, ganun ang aking panaginip at hindi po yung nag-ahabol ka ng hininga. Ako'y tuwang-tuwa sa panaginip ko eh. Niisip ko na kung anong gagawin ko dito sa pera kong ito. Sa totoo lang po, yung sa pantaong pananaw, minsan natutokso rin po kung ano kaya ako umalis sa ministry. Hindi man sa pag-ano. Opo, tinutokso po ni Satanas na pwede ka naman ganyan ka na lagi wala kang pera. Amen? Na sa totoo, pwede naman talaga ako magkapera. Ako'y maghanap buhay, di ba? Sa totoo lang, never pa ako naka-experience talagang yung pera ko lang talaga na nagtrabaho. Never pa. Dahil ako minsan nakapagtrabaho ko, 5,000 kada kinsenas, isa makakarating yun. Nagbo-boarding house ka. Kumakain ka. Kaya paniwala ko talaga yung mga may trabaho, hindi ganun kaluwag ang kanilang pamimera eh. Tama po, dahil naranasan ko rin magkatrabaho. Kaso nga lang kakaunti. Pero one thing na gusto kong ipakita, kung ang kayamanan
ang magpapasaya sa kanila, bakit pa nila ibibigay? Nakita niyo po? Ako naniniwala, masaya rin sila na meron silang kayamanan. Sino ba naman ang hindi masisaya? Meron ka nga. Mayaman ka nga. But that is not the ultimatum of life. Ang pinakang magpapasaya sa atin ay yung ang ating Panginoon ay ating makita sa ating buhay. Siya ating mapaglingkuran. Kaya nga nilagay ko, the most enjoyable thing in life. Kaya nga po gusto ko itong banggitin sa bawat isa sa atin. Napakaliwanag naman po sa verse na binasa natin, sa verse 10. At nang makita nila ang bituin, hindi pa nila nakita po si Jesus eh. Ang alam lang nila, yung si Jesus nasa tapat ng bituin na yun, ganun katindi yun. Masaya na sila eh. Nakaroon ng bituin ni Jesus. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Mesiyas, yung tagapagligtas, yung pinakang mahalaga sa lahat. Ay nakita nila yung palatandaan naroon. Gamitin yung example kanina, nagpa-vulcanize po kami ng gulong na motor na muntik nang mawala. Kala namin nawala na. Malungkot kami dahil kahit pagulpul yung motor na yun, 20 mil din ang bili doon. Malungkot kami, pero kung talagang mawala na siya, anong gagawin? Naiwanan doon sa liblib na lugar. So nalaman namin naroon doon sa pinamungkan. Ngayon, nagpa-vulcanize po kami kanina. No? At yung aming nakausap po kanina, ang ano niya sa relihiyon, ganito. Ang dami namang relihiyon ngayon. Hindi mo na maintindihan niya kung ano baga. Sabi niya gano'n. Sinesiran ko po ng salita ng Panginoon. Alam mo, sa simpleng bitaw ng gano'n, yung mga bagay na gano'n, umiiba ang pakiramdam mo. Yung ikaw ay naglilingkod ng totoo sa Panginoon. Na makausap mo lang, nagbubulkanis, maya-maya, naisingit mo na yung tungkol sa Panginoon. You are serving the Lord sa ganong paraan. Sabi ko, isang araw po ulit, babalik po kami dyan, ipapa-vulcanize namin sa inyo. Magaling siya mag-vulcanize. Pagkatapos kong i-vulcanize, pinakuan uli ng isa. Pinulog ko uli. Ayos din. Sabi ko, huwag niyo pong kukunin ko yung interior ng gulong. Bakit naman, ipapabulkanize ko? Ginupit na, ipapabulkanize ko pa daw. Tingnan mo katalon ni sa tuwa mo. Nagkasundo kami at masayahin si tatay. Tapos ako'y masayahin ulit. So mga minamahal, makikita po natin na ang maglingkod sa Diyos ay nagdudulot po ng kagalakan. Bakit? Yan ang tanong. Bakit? Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, uulitin ko po, pwede tayo maglingkod sa Diyos sa kahit anong paraan na pwede po natin gawin. Example, mga member, ako'y naglagay sa GC. Nabasa niyo naman po siguro, yung sa mga may cellphone. Ako'y naglagay lang po doon, hindi na ako namimilit. Kasi ayoko nung napipilitan lang. Tama po? Ang nakalagay ko doon, mga kapatid sa Panginoon, baka naman pwede niyo kaming tulungan sa amin pong gagawing dedication kay James. Magluluto po at magagani, wala po kaming katulong. Si Tatay Roger, katulong namin, isang kamay lang partida. Si Brother Ryan, may hinantod. Wala pong ibang gagawa. Amen? So ano yung nilagay ko doon? Kung sino yung willing, salamat sa Diyos. Hindi niyo yung ginawa para sa amin. Yan yung ginawa niyo para sa Diyos. Amen niyo po? Kaya nga yung iba, bakit sila ay malungkot? Kasi ang tingin nila sa paglilingkod, parang kung ano yung maipakita nila, naglingkod sila. Hindi yun ang paglilingkod. Ang paglilingkod sa Panginoon, ano yung napapakinabang mo spiritually? Ano yung nakukuha mo kapag ginagawa mo ang mga bagay-bagay na para sa Panginoon? Hindi ang lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay naglilingkod nga sa Panginoon. Pati nga yung mag-uwit, nagpe-praise the Lord name. Ay, may makakausap ka. Kami naman, kahit hindi kami nagsisimba, hindi kami nagbabasa ng Bible, iisa lang naman ang ating Diyos. Basta tayo gumawa ng tama, naglilingkod tayo sa Diyos. Sino may sabi sa iyo? Kapag naglilingkod ka, hindi yan para kay Kristo, para siya pasalamatan, hindi yan paglilingkod, hindi yan pagyayabang. Amen? Na parang gusto mong sabihin, na kaya ko rin gawin mo ng mabuti. Nagaliwanag ng Bible.
Wala pong mabuti, wala kahit isa. Kung meron man pumauta sa atin ng Diyos, ay yung pagiging halino ng ating mga ugali, yung ating kasamahan, yung ating selfishness. Pero yung mabuti talaga, walang mabuti sa atin. It is the Lord who is good within us. Maliwanag po ng Bible, sabi po ni Apostol Pablo, walang mabuting tumitira sa akin. At doon ko napatunayan mabuti ang utos ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Doon ko napatunayan mabuti ang utos ng Diyos at ako'y masama. Bakit? Kasi yung utos ng Diyos na siyang mabuti, hindi ko magawa. Pero yun namang masama na ayaw ko nang gawin dahil may Espiritu Santo na ako. Yun naman ang aking ginagawa. Ang utos ng Diyos binigay hindi para tayo ay magyabang. Para ipamukha at ipasalamin sa atin, itong itsura mo. Ganito ka. Kaya nga, huwag. O bakit sinabi mo sa iyong anak, huwag malikot? Malikot eh. Amen. Hindi mo siya sinabing huwag malikot, dahil hindi siya malikot. Kaya nga sinabi mo huwag malikot, kasi ka malikot. Ano nga gano'n? Ha? O sige, napakalikot na. Tatlong bagay, bakit masaya po? Sunod. Ayan, nabasa ko na yan. Kita nyo, exceeding great joy. Exceeding great joy. Diba? Yung salita kong exceeding dyan, hindi lang basta joy. Iba yung joy na pag merong ang panghugas ng plato na joy. Ha? Iba yung joy pagka ikaw ay pag-asawa, yung ikaw ay ganito. Eh ito sinabi ito, exceeding great joy. Talagang matinding kagalakan. Yan yung eternal joy. Ito yung joy na, kung yung joy na panglinis ng plato, siyang katuta ang kayang linisin, ito yung joy na tapos na ang ginawa mo, matutulog ka na lang, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi naglingkod ka sa Panginoon. Amen po. Siyempre, makaka-relate lang yan, yung naglilingkod talaga sa Panginoon. Amen? Sa totoo lang, marami po sa atin dito, mga members, ang hindi pa talaga naglilingkod sa Panginoon. Dahil kung talaga naglilingkod sila sa Panginoon, pupunta sila dito every prayer meeting. Amen? Anong gagawin? Naglilingkod. Iba po ang sumasamba sa naglilingkod. Minsan nga, mas hindi tayo nakakalugod sa Diyos, nasimba lang tayo ng simba, pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Naintindihan niyo po ako. Imbis na malugod ang Diyos, nangusura siya lalo. Letter A na nakita ko. Bakit sila'y masaya? They see the glory of God. Alam niyo po, pag pinag-usapan ng kalawalhatian ng Diyos, marami pong mga propeta ang gustong makita ang mukha at kalawalhatian ng Diyos. Kung mababasa niyo po ang aklat ng Exodus, meron doong kwento na nagsabi po si Moses sa Exodus chapter 31, verse 33 hanggang 35. Ang sabi po ni Moses, Panginoon, magpakita ka sa akin, gusto kong makita ang iyong mukha. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ako pwedeng magpakita sa iyong mukhaan kasi mamamatay ka. Pero ako'y dadaan diyan, ako'y nakatalikod. Bakit? Para hindi mo makita ang mukha ko kasi mamamatay ka. Alam niyo kung bakit pag nakita natin yung ang Panginoon ng mukhaan, mamamatay tayo, hindi pa kasi glorified body ang meron tayo. Nakita niyo, nakabalita na po ba kayo? Nakatama sa loto, kung yun na palang huli niyang hinga. Di sobrang tuwa. Nakatama sa loto eh. 300 million. Oo. Ay, siyempre, 300 million. Ay, kung nga lang minsan nakakita lang na mukhang 1,000, kinukot ko ba na ako? Amen? Parang 1,000 yun. Ay, ako'y kabado na eh. Eh, lalo yung 300 million. Hindi sa sobrang excited niya, hindi maintindihan. Inatake sa puso, namatay. Amen? Ayun eh, ano pa lang ha, nabigla pa lang dun sa napakadaming pera. Mga kapatid, pag nakita mong kalawalatian ng Diyos, wala ka ng kailangan sa buhay. When you see the glory of God, magiging masaya ka. Nasasabihin na lang sa ilang kapwa, nasisiraan na natin yung bait. Amen? Masaya sa gayon. Sa totoo lang,
Yung maglingkod tayo sa Diyos, ano ang tingin sa atin ng mga hindi mananampalataya? Isang malaking kaparaningan ang maglingkod sa Diyos. Tama? Magaling pa ang maghanap buhay. Magaling pa ang pera. Magaling pang ikaw ay sumika. Magaling pang ikaw ay magdukto. Magaling pang gani. Pero yung sumimba, Brother Ryan, yan ay malaking kaululan. Wala kang mapapaladiya. Napauna na. Ilagay mo nga si Job chapter 21, verse 14 to 15. Napauna na. Sabi ng Holy Spirit, sabihin ko na. Job 21, verse... mas malakot pa sa naka-microphone itong si James eh. Bago po mag-Psalms ay Job 21, verse 14 to 15. O, anong sabi dyan? Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin? Alam niyo, ito yung panunuya. At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsinalangin sa Kanya? Pansin niyo sa verse 14. At sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin. Halatang ayaw ng tao sa Diyos. Kaya yung ikaw ay nakakalapit sa Diyos. Biyaya yan. Biyaya yan. Puntahan mo yung mga kamag-anak mo kahit kasama mo sa bahay. Tara, makikinig ng salita ng Diyos. Anong response sa iyo? Alam? Tatawanan ka lang minsan. Amen? Kasi ang paglilingkod sa kanila, walang takwenta. Anong sabi niya? Anong pakinabang meron kami kapag maglingkod kami sa Diyos? Sa mga kapatid, hindi talaga lahat ay natutuwa na paglingkuran ng Diyos. Ano naman ang dahilan bakit may mga taong ayaw maglingkod sa Diyos? Kasi hindi naman nila nakikita ang Diyos. Nabasa ko sa book of Numbers, yung kwento ni Balaam. Have you read that, mga kapatid? Si Balaam ay nagpangalam. Ano nangyari? Pinuntahan po siya ng kanyang kaibigan na may pera. At ang sabi ganito, bibigyan ka ng maraming pera, sumpain mo lang bayan ng Diyos. Are you with me? So ngayon, anong ginawa nitong si Balaam? Pumunta po siya, okay? Hinarangan po siya ng anghel. Hindi niya nakikita na mayroong anghel na nakaharang sa kanya. Yung asno na kanyang sinasakyan ang nakakita. Kung kaya itong asno ito'y natakot, asayin mo po at sumugba, anong ginawa naman itong si Balaam? Nilapit niya yung kanyang asno. Kapag nagkumibigay yung asno, ako pinapalo mo, ayan, mamamatay na tayo. Makakatay na tayo. Minsan hindi natin nakikita ang Diyos. Listen very carefully sa saksang ituturo ko. Salvation and God's chastisement. Wala pong ligtas na hindi papaluin ng Diyos. Kahit pa napaka-faithful mo, bakit? Wala namang faithful na hindi tumalikod. Talaga po? Kahit ang pastor pinapalo. Bawat isa sa akin papaluin ng Diyos. Amen? So ano yung kadalaman sa salvation? Sa linggo natin pag-uusapan. Dahil kung hindi ka pinapalo, 2 buwan ka nang hindi nag-church, 2 buwan ka nang hindi nasamba, nagpabaptize ka lang sa Panginoon. Dahil nakita mo lang na mas mababait ang mga baptist. Nung nakita mo may masama palang ugali din, umalis ka na. Kaya halatang hindi ka mananampalataya. Bakit? Dahil hindi mo kaya i-apply ang salita ng Diyos. Kung yung iba nga po na mali ang pananampalataya ay nagagawa nilang magpatawad, di lalo na tayong tama. Amen? O, ituloy ko yung kwento kay Balaam. Si Balaam po ay nagsalita yung asno at doon niya nakita na mayroong anghel doon. Anong sabi po ni Balaam doon sa kwento? Ang sabi niya, ay hindi ko naman alam na naandiyan ka, Panginoon. So, yung angel is the representation of God. Amen? Kaya, sumugba po itong si Balaam. Ay siya, kung tatawarin mo, hindi kita nakitang nariyan ka. Mga kapatid, minsan kapag nakikinig tayo ng preaching, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya tayo pasaway. Kailan mo makikita ang Diyos? Pagka pinapalo ka na niya. Oh. Kung gusto nating makita ang Diyos,
Dalawa lang naman ang paraan. Sumunod ka, sumuway ka. Dalawa lang. Kaso nga lang, hindi natin pwedeng baliin ang salita ng Diyos. Kapag sumunod ka, makikita mo ang kanyang kaluwalhatian at iingatan kanya at pagpapalain. Ama po? Totoo yung sabi ni Pastor Manny na yun. Marami po dun sa aming Baptist Pastors Fellowship. Hindi naman namin kayang dalhin lahat ng mga member. Hindi namin, kahit gaano tapang namin mangaral, amen, hindi namin kayo pwedeng talian. Amen ka po? Hindi po namin kayo pwedeng hatakin dito lagi sa gawain ng Panginoon. Kailangan yan ay voluntary. Kailangan mula sa puso, hindi galing sa puso. Sa totoo po, kasi sabi, kung mayroon man tamaan, ay talagang matatamaan. Kung sino po yung takot sa COVID, hindi nag-church, sila po yung merong COVID. Pero purihin ang Panginoon, kung saan kami nakakarating, hindi pa kami nagkikita na yung COVID na yan. Amen. Hindi nga po, biyaya ng Diyos. Siguro naman po, mas marami kami nakakasalubungan tao sa inyo. Tama ka po? Baka kayo po, pagka galing sa church, bahay na lang. Tama po? O kung di man, mamamalingke, pero hindi naman kayo chuchukar doon. Diba? Kami po, kung saan nakakapunta, kung sino-sino nakakasalamuha, hindi kami natatakot. Bakit? Pagpapakita po yun ng pananampalataya. At kalaki po ng pananampalataya, hindi pag pumunta ko doon, hindi naka-face mask ka, mahuhuli ka 5,000 din. Kaya kami nag-face mask, takot kami mahuli. Pero sa totoo lang, mag-face mask ka na mag-face mask, mas lalo ka mamamatay eh. Bakit? Yung hininga mo rin, mababalik sa iyo. Mawalan ka ng, ano tawag doon? Yung sinabi ni Pastor Manny, yung, inhale, ano nakukuha mo? Photosynthesis. Eh ba yun? Ano mo na nakukuha? Carbon? Carbon dioxide. Kapag ka inihinga mo na ito, ano yung nangyayari? Magic. O hindi alam. Ano ba, pagka ininil mo siya, ano siya? Iba siya eh. Pero pagka in-exhale mo na siya, ano na lumalabas? Pawang hininga. Hindi nyo alam ano. Okay. Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, makikita natin yung kanyang kaluwalhatian. Marami na po kung mga kasabayan po na hindi na po naglilingkod sa Diyos. Pero ito po, nakikita ko ang kaluwalhatian ng Diyos sa panahon hindi ko po kaya. Kayo, tanongin ko kayo. Alam mo, bukas po, nagsabi kayong may birthday nga sa inyo, wala kayong pera. Maghahanda pa ba kayo? Wala kang pera eh. Pero alam nyo, doon ko lalo nasusubok ang Diyos sa mga ganun pagkakataon. Ang hirap magtiwala pag makapal ang bulsa mo. Tama ka po? Lalo na pag makapal ang mukha. Amen? Mahirap magtiwala. Bakit? Mangungutang ka na lang na mangungutang. Tama ka po? Para lang huwag kang mapahiya. Pero ito lang ang sinabi ko sa Panginoon. Pinanghawakan ko yung promise ng Diyos kay Abraham. Ano ang sabi niya kay Isaac? Di ba sabi niya Isaac, Ama, narito na po ang kahoy, narito na po yung pang-apo, pang-sindi, narito na po yung itak, dala natin, at narito na tayo sa lugar. Nasaan Ama ang iyahandog? Amen? Minsan, ang pinoproblema natin, yung iyahanda, ang problemahin natin, kung paano sumunod sa Diyos. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya sa Diyos. Ay, mahirap yung kanyang gagawin na yung sarili niyang anak ang iahandog niya. Ay, ito naman ang kapiran ko. Eh kung talagang pansan lang ang kaya ko, eh ano naman sa inyo? Tama ka po? Ano ang paghahanapan niyo sa akin? Amen? Kung yan naman ang kaya na namin, pansit at spaghetti lang. But praise the Lord. Hindi lang yun ang pinagkaloob ng Diyos. May nagpadala po, pambili ng cake, 3,000. Amen? Sana all ganun. Cake lang, 3,000. Bira. At ito naman, lahat ng ginagawa mo, ito tandaan niyo po, yung ginawa niyo sa inyong lingkod, hindi niyo ginawa yan para kay Pastor Melmar. Ginawa niyo yan para sa Panginoon. Hindi ako ang Panginoon, ulit-ulitin ko sa inyo. Dahil ganito din po ang aplikasyon. Ano mang ginawa ko sa inyo, ginagawa ko yan hindi para sa inyo, para sa Panginoon. Nagdala ako ng
ng pasyente kanina sa ospital, alas 4 ng hapon. Alas 4. Pinalipad ko na yung ating ambulansya. Pinipipan ko ang dapat pipipan. Sabi ko, ito'y ginagawa ko para sa Panginoon. Dahil kung titingnan mo yung taong dadalhin mo, sino po siya sa akin? Pero pag Panginoon ang tiningnan mo, nagiging mahalaga ang tao. Tama ka po? O sino po dito nung namatay po yung tatay ng kapitbahay, talagang ikaw bigat na bigat. Nakikiramay tayo, pero hindi tayo kung nabibigatan. Iba kasi pagka malapit sa ating puso eh. Pero yung time ba natin, malapit muna sa puso bago mo tulungan ang tao? Hindi. Dahil sa Bible po, every opportunity that God has given us, dapat natin gawin na may pagpapasalamat. Salamat, hindi ako dadalhin sa ospital. Kaya nung nagsabi po ito po, ang aming conversation ng ating kapatid na Sister Jeneline. Hindi ka po paspas kayo gawin mo sa oras. Dahil alam ko nga may prayer meeting tayo para sa Panginoon. Hindi kong mali. Sige po, pupunta ako dyan. Para sa Panginoon ko ginagawa. They see the glory of God. Minsan, dadaling kayo ng Diyos sa pagkakataong napakahirap. Kumaliwa kayo, hindi pwede. Kumanang kayo, hindi pwede. And the only thing that you can do is to move forward. Nung kwento po doon sa Exodus, na nung isinama po ni Moses ang bayang Israel na milyon ang bilang, napakahirap po nun para sa kanya. Bakit? Gusto niyang iligtas ang bayang Israel, siya pa rin ang masama. Nabasa niyo po ba? Anong sabi ng mga tao? Walang hiyang talaga Moses. At sa panahon natin ngayon, parang ang representation ni Moses, kaming mga pastor, kami ang masasama. Kung bakit kami pastor nag-away ng aking asawa dahil na sinasabi, ayan. Ay kung hindi na ako nangampalatayan, ako'y gano'n na lang. Hindi kami nag-away. Kanina, yung kasama kong pagbalik, si Kuya, nasirat ko siya. Sabi ko, ganito, dumating sa point ng buhay ko na pinapili ako ng magulang ko. Sila, kasi hindi nga niya nakikita ang Panginoon nun eh. Sila o kami. Sabi ko, ang hirap ganito, parang pinatalon ninyo sa patag. Amen? Sila o kami na pamilya mo. Ano? Ako ba'y naglilingkod para sa aking mga kapatiran sa church? Ako naglilingkod sa Panginoon. So mali ang tanong ng tatay ko. Tama ka po? Diyos o kami. Amen? Abay, pagka gano'n ang usapan, huwag na tayong dadalawang isip. Diyos ang piliin nyo. Amen? Bakit? Sa pagpili mo sa tao, tutulungan mo kaya ng Diyos. Eh di hindi, bakit? Dahil doon ka nagtiwala eh. Pero kung ang Diyos ang pinagtiwalaan mo, di tutulungan ka niya. Oh. Ano ang sabi ni Moses sa Panginoon? Panginoon, suko na ako dito. Hindi ko na kaya ang ugali ng bayang ito. Sila na nga, ginawan mo ng maganda, ikaw pa masama. Panginoon, ikaw na ang bahala. Sabi ng Panginoon, be still. Amen? Sapagkat ipapakita ko ang aking kaluwalhatian. Alam niyo, nung bumuka po yung dagat at natuyo yung lupa, that is the glory of God. Manon sa mga buhay natin, mangyayari. Dalawa lang. Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos kapag pinagpala niya at pinagpalo niya. Even the chastisement of God is His pleasure. It is His majesty. Oh. Anong tingin niyo sa magulang na hindi namamalo ng anak? Walang kwentang magulang yan. Si James Daniel, yan po ay 1 year old pa lang, dinidisiplina na po namin. Pag sinabi, bata nga, ang galing magmura. Tama po? Amen. Hindi tama yun. Sabihin natin bata. So nagkakaroon ng kaluwalhatian ng magulang kung marunong ka magsupil sa iyong anak. O, hindi ito nakita mo nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, suko na ako sa iyo, surrender na ako sa iyo. Meron ka naman, kapag sumunod tayo sa Panginoon, totoo yung kanyang pangako. Meron bang totoong mahirap sa Diyos na hindi niya kayang gawin? Is there anything that is hard for you, O Lord?
Kaya nga ang maganda, lagi tayong sumunod sa Diyos to see His glory. Next, hindi lang nakita nila yung kalawalatian ng Diyos. They sense the presence of God. Sa mga nag-aakay ng kaluluwa, sa mga sumasama-sama sa paghahayo, hindi ba pag nagba-Bible study na tayo, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos? Compare dun sa maghapon tayo nag-Facebook. Amen? Pag naglilingkod tayo sa Diyos, He promised He will be with us. Ako naniniwala, itong tatlong pantas na ito, pinakausap sila ng Diyos, may talata diyan. Sila'y kinausap ng Diyos sa panaginip. Tingnan natin sa verse. Matthew chapter 2. Ginaguide sila ng Panginoon. So ngayon, lumilitaw na po na talagang si Kibuloy ay bulangang propeta. Amen. 100 million libel cases ang kanyang ikinasa ni Manny Pacquiao kay Pastor Kibuloy. Bakit? Kasi siya mismo ang pastor na sumasalang doon sa utos ng Diyos. Ano yun? Huwag na huwag kang maninira o sasaksi ng di katotohanan sa iyong kapwa. Pailing-piling na siya, pero kita ko sa mga video na siya'y guilty. Alam niyo kung bakit? Dahil nagkamali siya. Kaya yung magsalita ka agad ng ano, wait a minute, kaping mainit, bumili ka muna ng pandesal. Bago ka humusga sa iyong kapwa, sisiguraduhin mong tama ang iyong sasabihin. Dahil pagka nabanggit mo na yan ang mali ka, sorry brother and sister, yung sugat, sabi ng Bible, sa iyong kapwa, ay napakahirap ng tanggalin. Mapapatawad ka ng iyong kapwa, pero yung relationship ninyo, malabo ng magbalik. Kaya nga, challenge mo ni Kibuloy, gusto mo, mag-arapan tayo, magkapit tayo sa impyerno Maamin siya Amen? Inaangkin niya ang langit. I do believe with all of my heart, Kibuloy will not go to heaven. Amen. I believe with all of my heart. Hindi lahat ng nag-ahawak ng Bible, naliwa-liwanag naman po Sa inyong nagbabasa ng Bible, huwag lang kayo basta papalakpak. Doon pa lang sa pinapalakpak kasi pag nagsasalita, maling-mali na yun Amen po? Pag may na-special number dito, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Hindi naman kaya natin pinalapakan. Magaling si Maji kumanta. Doon pa lang si Maji ay pantas. Amen. Maji. Okay. Ano nakasulat niya? Verse sabi po dyan ay verse 12, at palibhasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip. Take note the word, sinabihan sila ng Diyos sa panaginip. So, noong panahon pong ito, mga kapatid, ay ang Diyos po ay nakikipag-usap sa panaginip. Pero after po ng Bible, wala na pong special revelation. Yan yung kulto na po yung itinatayo ng mga relihiyon po na nakita daw nila ang Diyos sa panaginip na ang sabi, ikaw ang magiging sugo. Amen? Sa panahong ito, maliwanag, pinausap pa ng Diyos ang mga pantas na lalaki na wag na silang bumalik kay Herodes. Kasi ang kwento po nito mga kapatid, ganito. Nag-inquire po sila sa Bethlehem, doon sa lugar na kung saan ay nasaan ng sanggol. Okay? Galing po sila sa napakalayong lugar. Sa pag-aaral ko po ay 1,600 miles. Alam niyo kung gano'ng kalayo yun? Siguro, galing kang Bacolod, lalakarin mo hanggang Baguio City. Nantindihan niyo po. Yung Manila lang to Baguio, ilang kilometers? 600 kilometers. Galing ka ng Balintawak. Okay? 600 kilometers. Dagdagan mo ng 1,000. Ang isang milya ay 900 yata meters or something. So halos isang kilometro ang isang milya.
Okay po ba yun? So nagpunta po ito galing sa maraming paglalakbay, nag-inquire doon sa mga ano. Narinig kayo ng mga punong pari o yung mga saserdote. Siyempre, sasabihin nila ito ngayon sa kanilang hari. Abay, dumating dito yung mga pantas na lalaki na nanggaling po sa malayong lugar, sa silanganan, sa Persia. Ay, hinahanap nila yung ipapanganak na hari. Amang hari. Eh di ba sa Bible, ayaw po ng mga hari nung panahon ito na mayroong ibang hari sa kanila. Tama po? Ano nangyari? Ito po, tatlong pantas ay hindi na po pinabalik ng Diyos doon sa kay Haring Herodes. Baka gawan pa siya ng masama. At makikita niyo po sa kwento po, na after po na siya ilokohin at ilangin itong tatlong pantas na ito, ay nagtutos na po ang hari, dito na lumabas ang tunay niyang kulay. Dahil ang una po, makikita natin mamaya dun sa kwento, na hindi po agad minasama. Dahil may masamang balak si Herodes. Ano ang sabi? Ay siya, sabihin niyo mga pantas, di pinapunta nga doon, yung mga pantas, sabihin niyo sa akin, pag nakita niyo yung hari na iyan, upang ako'y pumaroon din, na siya'y aking sambahin. Amen? So, makikita po natin mga kapatid, na itong wise men na ito ay kinakausap talaga ng Diyos. Ano ibig sabihin? Nasa kanila ang presensya ng Diyos. Ito po, alam niyo, pag na kayo ng Diyos, ako'y naniniwala, kahit lumayo ka sa Diyos, meron pa rin mga bagay na kakausapin ka ng Diyos. Ako'y nakipaglibing. Hindi ko natanda kung sino yung aking pinakilamayan. Dito sa may taas ng Lyceum, meron diyang libingan, doon nilibing. Nabasa ko yung talata. John 11:25. Ako ang pagkabuhay na magmuli. I am God's resurrection. Kumakausap sa akin yung mga talata. Bakit? Anak ako ng Diyos eh. Naintindihan niyo po ako? Hindi man ako backslider. Ay, tiramay nga ako. Pero lang niyo po, kahit po hindi backslider, kahit po minsan yung mga signage po doon sa puwitan ng jeep, pwede kang kausapin eh. Nakalagay doon, don't close to me, be close to God. O, di ba? Hindi ka naman nagbasa ng Bible, hindi ka na nga umakit ng church, hindi ka na nga nag-GC, dahil backslider ka na. But still, God is talking to every one of us. Sabi nga po ng Bible, nung pinatahimik po ng mga Pariseo at Iskriba, yung mga mananamba ni Jesus, di ba? Nung pumasok po siya nakasakay sa asno, ang sabi, Jesus, patahimikan mo, nakakarindi ang mga alimoris mo na yan, nakakasura. Diba? Anong sabi ni Jesus? Ay kung patahimikin mo sila, ay ang mga bato ay kakanta at magpupuri sa Diyos. Bato? Ano magsasalita yung bato? Eh walang imposible sa Diyos. Amen? Na ibig sabihin nun, walang imposible, kahit patahimikin, meron pa rin talaga magsasalita para sa Panginoon. Sa mga kapatid, yung presensya ng Diyos ay kasama nila. Sa atin ngayon, paano natin nalalaman ang presensya ng Diyos nasa atin? Kamusta po kayo sa Bible niyo? Gusto mo kausapin ka ng Diyos? Magbasa ka ng Bible. Imposible hindi ka niya kausapin. Ano man ang aklat na basahin mo, God will talk to you. Lalo na kung backslider ka, basahin mo ang Jonas. Diba? Mangungusap ang Diyos sa iyo dun sa kwentong yun na kapag ikaw ay tumalikod dun sa kalooban ng Diyos na dapat naroon ka, ayun ang mangyayari sa iyo. Wasak, giba ang iyong buhay. Wala pong Kristiyanong tumalikod sa Diyos na umasenso at gumanda ang buhay. Listen, lahat ng tao sumuway sa Diyos, ukok ang buhay. Kaya bago po mangyari yun, mga kapatid, matakot tayo sa Diyos. Let's come to the presence of God. Sa totoo lang, how many members? Iisang araw naman ang pagsamba hindi pa magawa.
Amen? Malayo? Anong malayo? Walang malayo. Malayo ng puso mo sa Diyos. Dalawa lang naman yan. Yung iba, kaya hindi na talaga makapag-church, hindi naman talaga sila anak ng Diyos. Are you with me? Eh bakit? Kung talagang sila yan anak ng Diyos, bakit sila naglalasing pa rin hanggang ngayon? Amen? Nakita ko ngayon, lahat na ng pati mata, gustong lagyan ng hikaw, ng singsing. And they are doing that just to have fun. They are doing that para sumaya. Tama? Yung naglalasing gusto niya sumaya. Para makalimutan niya yung sama ng ugali ng kanyang asawa. Tama ba? Ginagawa ng mundo ang mga bagay para sila sumaya. But still, they will not be happy. Lahat ng mga bagay ng mundong ito ay parang babaeng patuto. Sa isang gabi paliligayahin ka. Pero bukas aaray ka na. Masakit na ang pag-ihi mo. Dahil ang nakasagupa mo ay may pit ng rose. May tulog. Are you with me? Masaya ang gabi niyo. Talaga naman. Di ba? Ang kasalanan ay inihilad tulad ng Diyos sa babaeng patotot na nag-aabang sa iyong pintuan at tumutulo na parang pulot, matamis, pero pag kinain mo'y nagiging lason. Ganyan po ang kasalanan. Amen. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang nagkahiwalay sa inyo at ng inyong Diyos. Kaya nga napakahalaga po sa bawat araw, we are asking God, Panginoon, may kasalanan ba ako sa puso ko? Bakit ako'y malungkot? Amen? Yung may tampo kayo, nag-preach ang pastor, meron kang dinidibdib sa preaching ni pastor. May kasalanan ka dun sa Panginoon. Sugdo lang ako'y magkamali, ako dapat patawarin mo. Amen? Bakit? Ikaw ang tumayo dito at magsalita ng ilang oras, ewan ko lang kung wala ka rin masabing mali. Are you with me? Baka nga pag ikaw ang tumayo dito, baka 5 minutes pa lang, tapos na service. Bakit? Hindi po madali ang mangaral. Alam niyo kung bakit po? Kung ako'y nangaral lang 1 oras, nag-aaral po ako ng 2 oras. Hindi po ito nakalagay dyan na copy-paste lang. Yan po'y binubulay ko po bago ko po ilagay dyan. Pinagpapaguran ko po. Kanina po, talagang nasakit ng ulo ko, tinulog ko muna. Kaya hapon ko lang natapos ang outline. Sakit ng ulo ko, naambunan po kasi ako kahapon. 3 beses po ako naambunan. Letter C, bakit sila masaya? They stick to the prophecy of God. Diba? Ang sabi po diyan, ang kanilang tinitinan ay bituin sa silanganan kasi po yun po yung nakahula sa Biblia. It was prophesied by the prophet. At salamat, sila yung pinili tulad ng inawit. Sila yung pinili na gagawin ng Diyos na sila yung maghahanap sa Panginoon. Kaya bakit sila masaya? Yung iba nga nakahanap lang ng asawa, masaya na. Kung masaya nga ba ka? Diba? Kaya nga yung iba, sana all may jowa ball. Sana all may... Meron ako nakita sa Facebook. Nasa dashcam. Yung dalawang nakamotor. Ang sweet-sweet. Magkaangkas na gayon, nagbebeso-beso pa. Ano mo? E di ano lang sabi nung nasa kutsi, ang kanyang jowa ay nasa malayong lugar, sana all kasama ang jowa. Pero ito sasabihin ko sa inyo, yung jowa mo, o sino man yung karelasyon mo, hindi siya magsasatisfied ng buhay mo. Amen? Pero hindi ko sinabing puro impyerno mararanasan mo sa kanya. Tama ka po? But every time na siya'y gumagawa ng tama, praise the Lord. Pero ang tanong, lagi ba tama ang kanyang gagawin? Amen? So, mawala yung joy mo. Kung doon lang yung joy mo, sa pera, lalo na sa pera. Lalo't wala tayong pera, paano ka mag-i-enjoy sa buhay? Di ba? They stick to the prophecy of God. Ang sabi po ng Bible, sa Psalm chapter 1, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, that he meditate therein day and night, and his way become prosperous. Siya'y magiging katulad ng isang puno ang kanyang dahon ay hindi malalanta. Ano ibig sabihin nun? Pagdating sa Diyos, pagdating sa gaway paglilingkod,
wala pong nalalanta. Lagi pong sa pabuo, laging sa paayos ang buhay. Tanong, nung kayo po hindi pa Kristiyano, i-compare nyo nung kayo po may Panginoon na. Alin ang mas magulo nung kayo Kristiyano na o nung kayo ay wala pa sa Panginoong Kristo? Meron pa rin pagsubok, meron pa rin mga hindi maiiwas na mga bagay. Pero iba na, malaking iba. Tama po? Dati nagbabatuhan ng kaldero. Di ba? Nagtunga na anong gagawin, nagmumurahan. O ngayon, hindi na. Nambabalibang na lang. Electric fan, aircon. Kita mo yan, nagbago na. Malalaki na lalo ang binabato. Malaki ang iba. Amen? Sabi nga ni Brother Ryan, sa totoo lang, hindi na namin in-expect makikita pa yung motor ni Brother Ryan. Sabi ni Brother Ryan, laking iba, pastor, kung talaga mawawala yun, itong gagawin, nawala. Kaysa tayo magsisiyan na magsisiyan. Minsan, mali talaga yung magsisiyan. Tayo nagsisiyan eh. Namaka po. Dahil sa magsisiyan naman natin. Hindi naman tayo magiging maayos eh. Diba? Unawain lang natin. Tanggapin natin. Wala na eh. May salamat sa Diyos. Nakita pa namin. Nakita namin. Nagpakatuwa kami. Sabi ng Bible eh. Nung nakita yung tupang nawawala, tayo'y magpipiging. Hindi ako nakabili ng lechong manok. Kahit walang pera. Celebrate tayo, nakita natin yung motor. Salamat sa Diyos, nagagamit na ngayon. Bakit? Kasi nga, sila po ay naka-stick sa salita ng Diyos. Gusto niyo sumaya ang buhay? Huwag kayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Huwag kayong hihiwalay sa Diyos. Kasi pag sinabi mong salita ng Diyos, ang Diyos naman hindi natin nakikita, pero pwede mo siyang makasama sa magitan ng kanyang salita. Sa prayer life, pwede mong kasama ang Diyos. Ito lang ang technique. Ako naman po yung lulupay-pay din, sino bang hindi. Alam ko ang gagawin ko para ko'y sumaya. Tatanungin ko sarili ko, ano bang kasalanan ko? Ano ang mali sa buhay ko na dapat kong ayusin? Panginoon, patawarin mo ako. Ito ang mali ko. Iniisa-isa ko yan. And then, sasabihin ko din yung sinabi po ni King David, restore unto me the joy of my salvation. Ang salvation ay hindi nawawala. Yung joy ay nawawala. Bakit? Number one, it is the most enjoyable thing in your life. Napakasayang maglingkod sa Diyos. Kaya dapat, pag pinag-usapan ng trabaho at paglilingkod, mas excited tayo sa Diyos kaysa sa trabaho. Tama ga po? Hindi ko naman talaga magiging masaya lang sa trabaho mo. Huwag na tayong maglokohan. Masaya lang tayo kapag tayo sa sweldo. Tama po? Pero pag tatrabaho, kung ko yun sa Panginoon, salamat sa Diyos. Tama po? Yung trabaho mo, sinasamahan mo ng Panginoon. Tama po? Habang nagkukuting Brad, walang kabuluhan ng mga bagay-bagay kung hindi natin kilala ang Panginoon. Ayun. Sa mga kapatid, my dear, pasuyo na ang ating online ay nawala na. We need your presence. Meron pa. Yan ang halaga po ng may katuwang sa gawain, may tagatingin. Kung nawawala na o nagwawala na. So, tuloy po natin. Tatlo lang naman ito. Tuloy lang ako ha. Huwag niyo masyadong abalahin yung live video. Okay. Number one, bakit nakaka-excite maglingkod? Ito lang yung bagay na kapag ginawa mo, ay magkakaroon ka ng kagalakan na hindi matatawaran. Amen. Kaya dapat excited po tayo. Kasi nga, ito yung bagay na pag ginawa mo, walang kasing saya. Pag galing kami ng simlong, uuwi ng saya, napaglingkod natin ang mga taga-simlong. At ngayon naman, ang mga taga-simlong, naglilingkod na rin. Nakakatuwa. Amen. Pinaglilingkod na natin, ngayon sila na po ang naglilingkod. May dala silang puto, may dala silang ano, yun part ng paglilingkod. Amen? Dahil ginawa nila para sa kanilang pastor, para sa Panginoon. Huh? So, number two, bakit po nakaka-excite maglingkod sa Diyos? Because it is the most honorable work in life. Alam niyo, pag congressman, nakalagay po dun sa harapan ni congressman, kagalang-galang. Tama ba yun, sis?
Nakapunta ka na ba doon sa office of the mayor? Nakalagay dyan, honorable. Tama po ba? Pero mga kapatid, huwag na nating pagbali-baliktar ng mundong ito. Ang pinakagalang-galang at karangal na trabaho ay ang maglingkod sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ay honorable na nga, lingkod lang sila ng tao. Tama ka po yun? Kaya nga sila ay kumandidato. Ano? Para maglingkod sa tao. Tama ba yun? Kaya nga ang sabi po ni Pastor De Vega, dalawa lang naman ang klase ng lingkod. Lingkod bayan o lingkod bayan? Are you with me? Lingkod bayan o lingkod bayan? Kasi walang ginawa kundi manira ng manira, manghuthot ng maghuthot. Laging gustong patumbahin, sabi ni Mike Enriquez, ay Vice President Lenny Robredo, huwag naman ho kayo magagalit, ano ho. Pero kalimitan ho kasi, lahat po kasi na nagiging Pangulo, ang kasabihan, ay iniintay mamatay ang Pangulo, paano siya makaupo? Lungkot to si Mike Enriquez. Tinanong lang gano'n si Lenny Robredo. Si Lenny Robredo, tatago naman eh. At natatamaan. Pinagpipray niya rin kasi si Duterte na bumigay na. Amen? Ay, itong mga lingkod bayan na ito, they are so honorable. Pero tandaan niyo po mga kapatid, sila'y naglilingkod lang sa tao. Tayo po, hindi tayo sa tao naglilingkod. Tayo'y sa Diyos naglilingkod. At kung bakit tayo naglilingkod sa tao, dahil naglilingkod tayo sa Diyos. O ano yung mga talata, dito ko kinuha din ito. Nung dumating mo at nagsabi na inahanap nga po yung Mesiyas, ito'y may connection sa Diyos, of course. Tama nga po, salita ng propeta. It is about God. Abay, nung pumunta doon, di kayo iginalang po ng Haring Herodes yung mga pantas. Nabasa po natin. Diba, sabi pa nga ni Herodes, nung hindi pa siya nilililang ng mga pantas sa kwento, ganito ang sabi, ay siya, kapag nakita niyo, ako'y bilinan ha, at ako ay paparongin para siya isang kahit. Tanong, kaya bang ipapatay ng hari itong mga anong ito? Kaya. Hari. Si John the Baptist nga po, walang magawa. Ay hari ang nakatapat niya eh. Ay patay, pugutulo. But one thing na gusto kong makita sa inyo, nung dumating itong mga magi, kung talagang sila'y 12, iginalang po siya ni Herodes. Ang naglilingkod sa Diyos, nagiging kagalang-galang, hindi dahil sa pagkatao natin. Dahil nagiging kagalang-galang, dahil ang ating business ay tungkol sa Diyos. Kaya nga kaming mga pastor, nakarating kami doon sa opisina po ng Kongreso ni Congressman Marinho. Oo, may picture pa nga ako nakasama ko po si Congressman Marinho, tsaka yung isa pang congressman dito sa SIDSI, yung director po ng SIDSI, congressman din po ng party list. Pumunta po kami doon, lahat po sila kagalang-galang. Kaya yung magdamit ng maganda, pag naglilingkod tayo sa Diyos, nagdadamit tayo ng maganda. Bakit? Ang hirap namang sabihin kagalang-galang na dugyot ang damit natin. Tama po? Kanyo, magdamit ka lang ng barong. Kagalang-galang ka na eh. Ay di ba, pag naglilingkod tayo, gumaganda ang ating bihis. Ay, ito po ang magandang balita. Ito mga congressman na ito, iginagalang kami mga pastor. Nung umalis po kami sa kanyang opisina, ay ito. Ang sabi po ni Congressman, mga pastor, maraming salamat po sa inyo. Talagang nakayo po sa amin. Kasi alam niyo kung bakit? Mga pastor ito eh. Naglilingkod ito sa Diyos. Di ba? Iginagalang. Eh kung hindi kami nagpastor, Brother Ryan, ako'y naniniwala, Bible student ka pa lang, pero may mga rumerespeto na sa iyo. Bakit? Kapag kasi naglilingkod ka sa Diyos, nagiging kagalang-galang ka. Amen? Amen. Dapat tayo maging excited. Sila nga, maglilingkod lang sa tao, excited. Ewan ko kung bakit sila excited. Amen? Kaya naman yata hindi tayo excited. Sila, kaya po sila inaglilingkod, meron silang kickback. Tama po, may sweldo sila. Mga kapatid, hindi po ang sweldo ng Diyos na kayang ibigay sa atin. It is the most honorable. May mga talata po tayo. Okay, next na po. Naikwento ko na yan para mabilis. Next.
Yan o, magalang din si ano eh. Sa Acts chapter 17 verse 11, sabi niya, ngayon, lalong naging mararangal. Ay marangal na itong mga ito, lalo pa naging marangal. Ito maganda. Mabuti ka ng tao, naging mabuti ka pang tao. Ano sabi? Kayo sa mga taga-Thessalonica, sino po ang tinutukoy dyan ang Berean Church? Kapag pinag-aralan niyo po yung chapter na yan, kino-confront ni Pablo, itong mga taga-Thessalonica, alam niyo kung bakit? Kasi ang Berean Church, ito ang ginagawa nila. Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, hindi po sila tipuin pagka nag-preach ang kanilang pastor. Amen? Kundi, bawat preaching, talaga nakabang sila. Ano kaya matututunan ko sa aming pastor ngayong araw na ito? Eh kahit kayong bagay na tinuturo sa iyo bago pa lang, pag ang isip mo ay walang kwenta yan, ibig mo naman yata pakinggan. Ito ang sabi ko kay Brother Ryan, nakakantok sa Bible School. Pero pagka tinulugan mo yung teacher mo, respect mo siya, at ipinapakita mo lang na hindi mahalaga ang kanyang sinasabi. Dahil kahit antok-antok ko na, talagang titiisin mo eh. Anin ko naman nga talagang sa Bible School nakakantok. Pero ito po, kailangan natin maging diligent sa paghahanap ng salita ng Diyos. Kamusta po ang inyong Bible? Ilang beses nyo nang nabasa? Nakakalungkot. Baka ang tagal na nating Kristiyano pero hindi pa natin natapos basahin ng Bible. Ito po, sa mga nag-quarantine, nakakahiya naman sa Panginoon, nasasabihin pa natin marami tayong ginagawa. Yan yung panahon para mas matapos natin ang Bible. Amen? Pero kung bakit hindi mo matatapos, wala ka talagang interest sa salita ng Diyos. So, tayo niya sabi, at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Aba, yung nag-vulcanize kanina sa amin, ang kwento ang sabi niya ganito, parang gusto ko mag-Muslim na lang. Bay naman ho. Bay naman ho, Muslim pa ang inyong naisipan. Kita ko rin naman ang mga ibang reliyon. Magaling pa nga ang Muslim, talagang sila panatag sa kanilang ano. Baka naman ho kaya gusto niyo mag-Muslim, gusto niyo 5 asawa. Hindi! Kasi meron akong kakilala, pastor siya ng born again, ang ginawa niya, para siraan niya yung Muslim, pinasa niya ang Quran. Aba, yun ang Muslim. Kasi ngayon, ang naging dating sa kanya, tama, ang Muslim. Nagaliwaliwanag naman na ang mga Muslim ay walang Diyos. Si Allah ang Diyos nila. Allah. Diba? Si Allah. Ang tunay na Diyos ay si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sa pagkatao at sa persona ng Panginoong Yesus, siya ang ating Jehovah. Siya ang ating El Shaddai. Siya ang ating charismatic. Siya ang ating Sabadista. Ano ba yan? Ano bang ibig sabihin? Minsan kasi sumasama ang reliyon, hindi dahil sa pangalan ng reliyon. Magaganda yung Jehovah Witnesses. Ano nangyari? Jehovah Witnesses. Mga Sabadista. Ano nangyari? Sabadusta. Diba? Mga Baptist, pag masama ang ginagawa, Baptist. Amen? Ay, natuturing tayong Baptist, pero tayo, nakakawa tayo, nanguso tayo, mga maninirang puri, di ba? Hindi naman sumasama. Kaganda-ganda ng Baptist. Ano ka ibig sabihin ng Baptist? Tayo yung nagbabaptize. Amen? Kaya pinangalan sa atin yung Baptist, sa salitang baptism. So itong mga ito, nagbabasa sila ng Bible. So kapag hinahanap natin ang Panginoon, doon tayo nagiging marangal. Ilan na pong kamanggagawa ko ang hindi nagpapatuloy. So hindi ko sinasabing mas marangal ako ngayon. Pero ito naman, mas iginagalang ako ngayon. Dahil ako'y nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Ang pastero, ito lagi yung sinasabi. Kung sa sarili ko lang, hindi ako igagalang ng tao. Tama ka po? Walang pera.